Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 748 hanggang 54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang figure ng sinaunang Diyos na demonyo ay tumakip sa kalangitan, at ang lilang nagninangas na figure nito ay nagradiated ng isang sinaunang at marilag na aura. Naramdaman ni Francis ang pag-aapoy ng kanyang eye bloodline power, at nagkaroon ng matinding sakit. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ngayon lang ginamit ng Emperor of Death ang Shadow of the Death God. Sure! Ang kaluluwa ng Cold Moon Emperor ay bumalik sa kanyang katawan, at nabalot ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Kahit na siya ay may proteksyon ng Pirate Sacred Land, hindi iyon nangangahulugan na siya ay tunay na hindi matatalo. Kapag ginamit ng Emperor of Death ang Shadow of the Death God nang hindi isinasaalang-alang ang presyo, kahit na ang mga nasa Mystic Light Realm ay kailangang mag-ingat. Woo! Naging malabo ang outline ng God-Demon figure, at masasabing ito ay multo ng isang sinaunang God-Demon mula sa aura nito. Sa sandaling ito, ang Mystic Ice Dragon figure na nagmula sa Mystic Ice Scaled Race bloodline ni Francis ay nanginginig at nagsimulang gumalaw sa figure ng God-Demon. Sa himpapawid, ang kapangyarihan ng anino ng kamatayan at ng sinaunang Diyos na demonyo ay nagsagupaan, na lumikha ng hindi nakikitang shockwave na nagpalipad sa Cold Moon Emperor. Bam! Ginamit ng Cold Moon Emperor ang kapangyarihang ito para umatras ng mahigit 100 milya ang layo, at ang kanyang mukha ay pumuti. Kung wala siyang proteksyon ng Pirate Sacred Land, mawawala na sana siya ng isang layer ng balat kahit na siya ay isang peak emperor. Ang batang demigod at ang dalawang peak tier kings ay pinaalis din kahit na mas malayo sila. Boom! Dalawang napakalaking figure ang umalis sa katawan ng kanilang mga may-ari at nagkasama-sama sa hangin sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang alon ng apoy ay umaalingaw-ngaw sa buong kaluluwa dimensyon. Naramdaman ng lahat na parang nanginginig ang espasyo mismo. Both bloodline powers are retracing back to their ancestors, natigilan ang batang si Demigod. Ang Shadow of the Death God ay ginamit ng Emperor of Death sa pamamagitan ng kanyang eye bloodline, at nagpatawag ito ng kaunting kapangyarihan mula sa God Eye of Death. Ang God Demon sa likod ni Francis ay ang pinagmulang kapangyarihan mula sa kanyang God Spiritual ay na hindi pa nagigising. Mula sa isang tiyak na antas, masasabing sila ay nag-aapoy sa mismong pinagmumulan ng kanilang mga eye bloodlines. Ang pagkakaiba ay ang kay Francis ay ang unang ninuno mismo. Boom! 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 Nagsagupa ng dalawang figure sa kalangitan at medyo lumalamlam sa bawat oras. Kasabay nito, ang mga ekspresyon ni Francis at ng Emperor ng kamatayan ay hum-ina at hum-ina. Basag! Ang Mystic Ice Dragon na nakapalibot sa sinaunang God Demon sa wakas ay nagawang basagin ang Shadow of the Death God, at ang sinaunang God Demon kahit na malapit na itong mawala ay nagawang tamaan ang Emperor of Death. Hindi maganda. Ang Emperor of Death ay pinalipad, ngunit ang korona sa kanyang ulo at ang Immortal Death Body ay hamarang sa karamihan ng pinsala. Basag! Ang sinaunang Diyos na demonyo at ang mga imahe ng Mystic Ice Dragon ay parehong nawala ng sabay. Ang ekspresyon ni Francis ay napakahina. Ang pag-aapoy sa kanyang mga bloodline ay sinunog ang kanyang buhay at kaluluwa. Nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang eye bloodline power. Death Instant Shadow. Ang emperador ng kamatayan ay naging isang madilim na bahid ng liwanag at nawala. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Death Instant Shadow ay hindi kasing bilis ng Lightning Wing Spatial Flash, ngunit ito ay mas malalim. Napakabilis. Ang Cold Moon Emperor at ang kumpanyang lahat ay huminga ng malamig. Mahirap pilitin ang emperador ng kamatayan sa antas na ito. Skylocking Bow. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Francis habang hawak niya ang maitim na silver bow, at nagsimulang lumitaw ang mga mahiwagang marka dito. Weng! Isang kapansin-pansing escarlate gintong araw ang nagsimulang mag-condense, at ito ay nagradiated ng isang talas na tila kayang tumago sa kalawakan. Sa susunod na sandali, ang Emperor of Death, na naubusan na ng ilang libong milya, ay naramdaman na nanlamig ang kanyang katawan habang ang talas ay nakalock sa kanya. Naramdaman pa niya na ang espasyo mismo ay nakalock, na naghihigpit pa sa kanyang Death Instant Shadow.
Gaya ng iminungkahing pangalan, maaaring i-lock ng Skylocking Bow ang langit mismo. Ngayon na ang layunin ni Francis ay naging mas malakas, sinimulan niyang i-unlock ang tunay na potensyal nito. Shoo! Isang Scarlet gintong arrow ang tila lumabas sa isang portal habang ito ay tumama sa puso ng Emperor of Death. Sky! Locking! Bow! Ang katawan ng Emperor of Death ay nanlamig habang ang Scarlet gintong palaso ay tumama sa kanyang puso. Kung ito ay isang regular na arrow lamang, hindi siya matatakot dahil mayroon siyang immortal death body. Gayunpaman, ang Scarlet Golden Arrow ay naglalaman ng kapangyarihan ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, na kinabibilangan ng intent mula sa God Tribulation Lightning. Ang pagkasira na dulot nito ay maaaring kontrahin maging ang kanyang immortal death body. Death Instant Shadow. Halos sunugin na ng Emperor of Death ang kanyang Troyuan habang sinusubukan niyang tumakas. Kung mananatili pa siya sa Pirate Sacred Land, hindi na siya makakatakas. Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin ang Cold Moon Emperor at hindi mabilang na Pirate Kings. Pagkatapos kong makatakas, babalik ako sa hinaharap at gagawing espiritu ng puot ang lahat ng aking mga kaaway. Ang Emperador ng Kamatayan ay napuno ng galit at kahihiyan na hindi pa niya naramdaman noon. Bilang isa sa pinakamatandang emperor sa Kang Ocean at isang taong muling nagkatawang tao ng 2 beses, siya ay walang kapantay sa ibaba ng Mystic Light Realm, at maaari pa niyang harapin ang maraming Sacred Lord sa pantay na katayuan. Kailan pa siya nakaharap ng ganitong kahihiyan at pagkatalo? Sa sandaling ito. Shoo! Ang pangalawang Scarlet gintong arrow ay kumislap sa hangin at bumaril sa kanyang ulo. Napaungol ang Emperor of Death habang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Isang tato ng kamatayan ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, na nagpapataas ng depensa ng kanyang immortal death body. Nagpaputok si Francis ng 3 arrow hanggang sa tuluyang nakatakas ang Emperor of Death sa kanyang saklaw. Cold Moon Emperor, Giant Shark King, Ghost Scaled King. Salamat sa lahat ng tulong mo. Babayaran ko kayong lahat sa hinaharap, mataimtim na sabi ni Francis at huminga ng malalim para maikot ang kanyang dugo at mabawi ang kanyang Troyuan. Tumabi sa kanya ang batang demigod at tumingin sa direksyon kung saan nakatakas ang Emperor of Death. Francis, gusto mong habulin ang Emperor of Death? Nagtatakang tanong ng Cold Moon Emperor. Pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang lakas upang sa wakas ay talunin ang Emperor ng Kamatayan, ngunit kung si Francis ay hahabulin ng mag-isa ang Emperor ng Kamatayan, ito ay magiging peligroso. Hindi ko mabibigyan ng panahon ang Emperor of Death para makabawi. Babayaran ko ang kahihiyan na naranasan ko dahil sa kanya ng ilang beses, tiyak na sabi ni Francis. Whoosh! Isang pares ng Scarlet gintong pakpak ang nabuo sa likod ni Francis habang inilalagay niya ang batang demigod sa sinaunang metal na singsing. Lightning Wing Spatial Flash. Isang mahabang arko ng kidlat ang kumislap sa walang limitasyong karagatan. Ang bilis na ipinakita ni Francis ay mas mabilis kaysa sa Emperor of Death. Sa lakas at bilis ni Francis, hanggat hindi niya minamaliit ang Emperor of Death, hindi siya dapat na dehado. Nagpakawala ng hininga ang Cold Moon Emperor. Si Francis ay may lakas sa labanan ng isang Peak Emperor, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Ang pinakamahalagang punto ay hindi siya natakot sa Eye of Death, na isang bagay na hindi maaangkin ng ibang Emperor. Higit pa rito, mayroon ding Skylocking Bow si Francis, isang sandata na mahusay para sa paghabol sa mga tao. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan, isang madilim na sinag ng liwanag at isang arko ng kidlat ang sunod-sunod na kumikislap. Ang Lightning Wing Spatial Flash ni Francis ay may kalamangan sa mga tuntunin ng bilis, at sa tuwing siya ay nasa range, si Francis ay magpapakawala ng isang arrow. Bam! Napaungol ang Emperor of Death. Ang tanging magagawa niya ay palakasin ang kanyang depensa upang mabawasan ang pinsala mula sa Skylocking Bow. Ito ay dahil ang mga pag-atake ng Skylocking Bow ay hindi maiiwasan maliban kung ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Kapag nagtulungan ang Skylocking Bow at God Spiritual Eye ni Francis, ang kalaban ay hindi makakaiwas hanggat nakakulong sila, ngunit ang pagbaril ng arrow ay nangangahulugan na siya ay huminto sandali at bumagal. Gagamitin ng Emperor of Death ang pagkakataong iyon para palawakin pa ang distansya sa pagitan nila pagkatapos ng suntok. Immortal Death Body.
Hindi ko pa rin mahanap ang counter nito, nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang Emperor of Death ay mayroong immortal death body, at siya ay hindi namamatay. Ang depensa nito ay napakalakas, at ang bilis ng pagbawi nito ay napakapangit. Kung hindi dahil sa katotohanang pinagsanib ni Francis ang God Tribulation Lightning sa kanyang mga pag-atake, walang pagkakataon na mapatay niya ang Emperor of Death. Gayunpaman, ang God Tribulation Lightning ni Francis ay limitado at hindi magagamit magpakailanman. Ang Immortal Death Body ay walang mahahalagang punto, at ang Emperor of Death ay isang buhay na bangkay. Ang Emperor ng Kamatayan ay mayroon ding kapangyarihan ng kamatayan, ibig sabihin, sa ganoong buhay-patay na estado, ang kanyang rate ng pagbawi sa Yuan Qi ay mas mabilis kaysa sa ibang mga emperador. Makalipas ang ilang araw, hinabol ni Francis ang Emperor of Death sa ibang island zone. Mabilis ang kanyang paghinga at napakahina. Malubhang nasugatan ng Emperor of Death sa harap. Whoosh! Si Francis ay naging isang bahid ng Escarlate gintong kidlat, dumaong sa isang isla na puno ng Yuan Qi, at nagsimulang magpahinga. Ang Emperor of Death ay mas nasugatan kaysa sa akin, ngunit ang kanyang paglilinang at dami ng True Yuan ay mas mataas kaysa sa akin. Ang mga mata ni Francis ay kumislap. Pagkatapos ay kumain siya ng prutas ng Ancient Dream Realm at ilang spiritual pill para mapabilis ang kanyang paggaling. Guro, maaari mong subukan ang isa pang paraan at subukang salakayin ang Emperor ng Kamatayan gamit ang mga pag-atake na nakabatay sa kaluluwa, babala ng batang si Demigod. Ang kaluluwa. Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay talagang nakabatay sa kaluluwa, ngunit gayon din ang Emperador ng Kamatayan. Ang kaluluwa ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Kahit papaano ay nagawa mong talunin ang kanyang immortal death body, hindi mo mapipigilan ang Emperor of Death na muling buhayin o magnakaw ng ibang katawan, paliwanag ng batang si Demigod. Tama iyan, tumanggo si Francis sa kanyang ulo. Naisip niya noon ang tungkol sa pag-atake sa kaluluwa, ngunit ang Emperor ng Kamatayan at ang kanyang mata ng kamatayan ay higit sa kaluluwa. Higit pa rito, ang koronang isinuot niya ay isang kayamanan ng Soul Dao na maaaring magpapataas ng lakas ng kanyang mga diskarte sa Soul Dao pati na rin ang pagtaas ng bilis ng pagbawi ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Bagaman ito ay bahagyang mahirap, iyon din ang pinakamahusay na paraan, nagpasya si Francis. Ang kanyang eye bloodline ay isang God Eye, at sumanib siya sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na isang bagay na wala sa Emperor of Death. Lightning Wing Spatial Flash. Pagkatapos magpahinga ng kalahating araw, muling pumasok si Francis sa walang limitasyong karagatan at ipinagpatuloy ang paghabol. Kahit na ang kanyang cultivation ay hindi malapit sa Emperor of Death, mayroon siyang Emperor Intent at isang 10,000 Ancient Races bloodline. Sa mga tuntunin ng bilis ng pagbawi, siya ay mas mahusay kaysa sa Emperor ng Kamatayan. Sapat na ang kalahating araw para tumakbo ng kaunti ang Emperor of Death, kumislap ang mga mata ni Francis, ngunit kahit papaano ay may tiwala siya. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual ay para hanapin ang mga bakas ng aura na naiwan ng Emperor of Death at sundan siya. Nakikita ng God Spiritual ay ang pinagmulan ng lahat, kaya naman nagawa rin niyang kopyahin ang mga teknik at iba pang bagay. Sa mga tuntunin ng pagsubaybay, tiyak na siya ay kabilang sa pinakamahusay. Higit pa rito, mayroon siyang maliit na pasang magnanakaw, pati na rin ang huling bit ng death intent na naiwan sa kanyang soul sea ng Emperor of Death. Hindi nagtagal ay nakumpirma ni Francis ang isang direksyon at ginamit ang Lightning Wing Spatial Flash. Natitiyak niya na ang nasugatan at mahinang Emperador ng Kamatayan ay mangangailangan ng mas maraming oras kaysa sa kanya upang makabawi. 749. Sa hangin sa itaas ng walang limitasyong karagatan, isang madilim na figure ang pumasok sa isang isla kung saan ang Yuan Qi ay mas makapal kaysa sa Azure Flower Continent. Makalipas ang isang oras, sa loob ng 1.5 star plan sa isla. Arg! Ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw mula sa lahat ng dako, at ang Emperor ng Kamatayan ay nakatayo sa hangin habang ang kanyang punit-punit na mundo ng kamatayan ay bumabalot sa angkan. Emperor, bakit mo pinapatay ang aking angkan? Isang soberano ang lumuhad sa lupa at nagtanong sa nanginginig na boses. Namumula ang kanyang mga mata. Ang Luolin clan ay walang away sa Emperor, mangyaring iligtas kami.
Pakiusap ng isa pang soberano. Kahit na ito ay isang sirang munting mundo, hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng isa at kalahating bituin na angkan. Ang mga puwersang hindi umabot sa 2 bituin ay mas mababa sa mga langgam sa mata ng Emperor ng Kamatayan. Mga galami ng kamatayan. Nagsimulang bumaril ang mga itim na galami mula sa katawan ng Emperor of Death at pumulupot sa mga cultivator sa True Spirit Realm at Origin Core Realm. Ang lakas ng buhay at diwa ng mga magsasaka na ito ay nagsimulang dumaloy, at nagsimulang lumitaw ang kulay sa maputlang mukha ng Emperor of Death habang ang kanyang Yuan Qi ay napunan muli. Ang Tentacles of Death ay isang pamamaraan ng pagpapagaling na nilamon ang puwersa ng buhay ng iba upang pagalingin ang kanyang sarili at mabawi ang kanyang Yuan Qi. Ang pinakamalaking bentahe ng discarding ito ay mabilis ito, ngunit ang kahinaan ay ang napunang Yuan Qi ay hindi malinis at nangangailangan ng oras upang pinuhin. Kung ginamit niya ito ng sobra, mababago nito ang pinagmulan ng kanyang True Yuan at hindi siya tuluyang gagaling, lalo na kung nasugatan na siya ng husto. Higit pa rito, ang labis na pag-asa dito ay maaaring mag-iwan ng mga nakatagong pinsala. Gayunpaman, kahit na mayroon itong mga kahinaang ito, ang Tentacles of Death ay isang paraan pa rin na lumalaban sa langit. Sa loob ng isang oras, ang buong Luolin clan ay winasak ng Emperor of Death. Nabawi ko na ang 40 hanggang 50% ng aking Yuan Qi, ngunit ang aking mga sugat ay hindi pa rin gumaling gaya ng inaakala ko. Ang bulong ng Emperor of Death. Ang Luolin clan ay naging isang bundok ng mga puting buto, ngunit ang mga nasa Origin Core Realm o mas mataas lamang ang magiging epektibo sa kanya kung gumamit siya ng Tentacles of Death. Makalipas ang ilang oras, sinira ng Emperor of Death ang isa pang 1-star clan at nabawi ang 60 hanggang 70% ng kanyang True Yuan. Medyo mabagal ang paggaling ng aking mga sugat. Nagsalubong ang mga kilay ng Emperor of Death. Ang pinsala na maaaring makapinsala sa isang emperador ay hindi madaling gagaling. Higit pa rito, ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ni Francis ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kailangan kong makahanap ng ilang kings para mas mabilis na makarecover. Sa pag-iisip hanggang doon, ang Emperor of Death ay umalis sa islang ito at nalaman na may 2 bituin na sekta sa malapit matapos ang paghahanap ng kaluluwa sa isang soberanong Panginoon. Ang mga normal na sekta na may 2 bituin ay halatang wala sa mata ng Emperor ng Kamatayan. Makalipas ang kalahating araw, sa isang 2-star sect na pinangalan ng Scorching Sky Sect. Emperor of Death, bakit mo sinasalakay ang aking sekta? Umuungal ang isang malaking lalaki na napapalibutan ng asul na apoy. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw mula sa buong Scorching Sky Sect habang ginagamit ng Emperor of Death ang kanyang Little World of Death para masakop ang sinumang eksperto sa Great Origin Core Realm o mas mataas. Mga galami ng kamatayan. Ang mga itim na mata ng Emperor of Death ay dumapo sa malaking lalaki sa asul na apoy, at ang kaluluwa ng huli ay tila nanigas. Hindi niya nagawang lumaban, at ang Tentacles of Death sa lalong madaling panahon ay binalot ang kanilang mga sarili sa paligid ng lalaki sa asul na apoy at nagsimulang sumipsip ng kanyang life force at kakanyahan. Emperor of Death, tumigil ka. Lumitaw ang tunog ng paglipad, at dumating ang 3 Void God Realm Kings. Ang isa sa kanila ay isang magandang babae na nakasuot ng damit. Siya ay isang Pictier King. Bahagyang nagulat ang emperador ng kamatayan. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng mga reinforcement. Ang mga bakas ng kanyang pagpatay sa 2 buong 1-star na angkan ay natagpuan, at ang 2-star na sekta na ito ay may kakayahang magpadala ng malayuang mga mensahe sa isa't isa. Hahaha. 4 na Void God Realm Kings, kabilang ang isang Pictier King, ay sapat na para mabawi ko ang ilang mga pinsala. Tumawa ang Emperor of Death at sinimulang i-circulate ang kapangyarihan ng kanyang Little World of Death patungo sa mga hari. Ang napakalaki na lalaki sa asul na apoy ay nagsimulang maging mas payat habang ang kanyang life force at True Yuan ay sinipsip palayo. Ang mga ekspresyon ng 3 hari na kada dating lang ay kapansin-pansing nagbago, at sinumpa nila ang Emperor ng kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon lang sila ng lakas ng loob na labanan ang Emperor of Death dahil nasugatan ito at nasira ang kanyang munting mundo. Emperor of Death, hindi ka dapat pumatay ng napakaraming tao at lumikha ng napakaraming kaaway.
Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay si Emperor Yu. Naniniwala akong narinig mo na siya. Ang babaeng nakasuot ng damit ay lubhang kaakit-akit. Gayunpaman, malamig na ngumisi ang Emperor ng Kamatayan, huwad na katwiran. Kung kayo ay nasa parehong sitwasyon tulad ko, kayong mga magsasaka ng matuwid na landas ay mas mabangis kaysa sa akin. Ang Emperador ng Kamatayan ay hindi pipi. Hindi siya umikot at pinatay ang lahat ng nakikita niya sa kanyang mga bakanteng oras. Sa kabaligtaran, alam na alam niya ang nabanggit na prinsipyo ang unang beses na napatay siya ay dahil nakagawa siya ng mga kaaway mula sa napakaraming emperor, at ilang pik na emperor ang nakipagtulungan upang talunin siya. Gayunpaman, ang mga panahong desperado ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang, at ang Emperador ng Kamatayan ay kailangang gumamit ng pinakamabilis na paraan upang makabawi. Sa ganoong paraan lamang siya magkakaroon ng anumang pag-asa na mabago ang tubig at makamit ang tagumpay. Boom! Boom! Bam! Ang tatlong hari ay nagsagupaan laban sa Emperador ng Kamatayan. Ang Emperador ng Kamatayan ay nanatiling walang pakialam. Madali niyang pinigilan ang tatlo kahit na ginagamit ang Tentacles of Death para makuha ang life force at essence ng Origin Core Realms at ng isa pang king. Hindi ginamit ng Emperor of Death ang lahat ng kanyang lakas dahil ayaw niyang aksidenteng mapatay ang mga haring ito. Malubhang nasugatan ng Emperor ng Kamatayan at madali pa rin tayong supulan. Solemn na ang mga ekspresyon ng tatlo, at natigilan sila. Anong uri ng labanan ang pinagdaanan ng Emperador ng Kamatayan para gamitin niya ang pamamaraang ito para mabawi ang kanyang lakas? Sa sandaling ito, ang lalaking nasa asul na apoy ay sa wakas ay naging isang tumpok ng mga puting buto mula sa Tentacles of Death. Ikaw na, dinilaan ng Emperador ng Kamatayan ang kanyang mga labi. Ang paggamit ng Tentacles of Death sa Void God Realm Kings ay mas epektibo. Nanlamig ang puso ng tatlong hari, at naisipan nilang umatras. Walang katapusang kamatayan. Ang Emperor of Death ay tumawa ng nakakatakot nang lumitaw ang isang kalaliman sa kanyang mata ng kamatayan at tinakpan ang tatlong hari. Arg! Naghiyawan ang tatlong hari nang makapasok sila sa karagatan ng kamatayan. Nahulog tayo sa ilusyon ng Eye of Death. Bulalas ng babae, ngunit gaano man sila nagpupumiglas, hindi nila nagawang makatakas sa pagguho ng kapangyarihan ng kamatayan. Mga galami ng kamatayan. Ang figure ng Emperor ng Kamatayan ay lumitaw sa itaas ng tatlo at binalot sila ng mga galami. Kasabay nito, nagsimulang magpumiglas ang tatlong hari sa pisikal na dimensyon. Halos hindi na magising ang babae, ngunit ipinatong ng Emperor of Death ang kanyang kamay sa kanyang balikat at pinigil ang kanyang pag-iisip. So ito ang lakas ng isang peak Emperor. Ang mukha ng babae ay maputlang puti at puno ng pait. Kahit na nasugatan ng Emperor of Death at nasira ang kanyang munting mundo, hindi siya isang tao na kaya nilang panghawakan. Nang malapit ng patayin ang tatlong hari. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang lumipad mula sa walang limitasyong karagatan at sumara sa direksyong ito. Isang maelstrom ng apoy at kidlat ang nagsimulang lumabas sa langit at lupa. Napakabilis. Bulalas ng Emperador ng Kamatayan habang ang kanyang kamay sa babae ay nanigas, at ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ng babae nang makita niya ang mga palatandaan ng pag-asa. Tila ang Emperor ng Kamatayan ay hinahabol ng isang tao na mas nakakatakot, kaya naman siya ay tumatakbo at pumapatay ng iba upang mabawi ang kanyang lakas. Shoo! Isang nakakatusok na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin, at ang mukha ng babae ay naging puti. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, at ang kalapit na espasyo ay tila pinaghihigpitan ng isang tiyak na kapangyarihan. Parang hindi siya makaiwas kahit anong gawin niya. Sure! Naramdaman ng babae na tumalsik ang dugo kung saan-saan habang ang isang escarlate gintong palaso ay tumusok sa katawan ng Emperor of Death. Isang madilim na misteryosong ukit ang kumikinang sa ibabaw ng palaso at nagpalabas ng isang walang kamatayan at walang kamatayang aura. Ang Emperor ng Kamatayan ay dumaing habang ang sakit ay umaagos sa kanyang kaluluwa. Weng! Ang gininto ang korona sa kanyang ulo ay naglabas ng maningning na gininto ang liwanag kasabay ng pag-alog ng kaluluwa. Ang palasong iyon ay naglalaman ng isang pag-atake ng kaluluwa. Naramdaman ng babae na nanlamig ang kanyang kaluluwa, at naramdaman niyang parang may 10,000 kaluskos ng kidlat.
Sa ilalim ng pag-ataking iyon, bahagyang nasugatan ang Emperor of Death habang kinakaharap niya ang nasusunog na sensasyon ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning pati na rin ng God Tribulation Lightning. Ginamit ng babae ang pagkakataong ito para makatakas sa pagkakahawak ng Emperor of Death. Ang iba pang dalawang hari ay hindi kasing lakas ng babae, kaya't sila ay pinigilan pa rin ng Tentacles of Death. Senior, iligtas mo kami. Lumipad ang babae patungo sa napakagandang aura na papalapit. Isang lalaking may eskarlate gintong pakpak at lila na buhok na may hawak na busog ang lumitaw. Ang kanyang kaliwang mata ay kulay ube at tila kumikislap sa kidlat, at ito ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Siya ang nagpilit sa Emperor of Death sa sitwasyong ito. Hindi makapaniwala ang babae. Ang aura ng buhay mula sa bagong dating na ito ay napakabata, ngunit ang kapangyarihang nagmumula rito ay hindi mas mahina kaysa sa Emperor ng kamatayan. May malakas na pagtitiwala dito, at higit sa lahat, hindi siya nasaktan, na naging malinaw na siya ang humahabol. Emperor of Death, talagang gumagamit ka ng mga ganoong paraan para mabawi ang iyong mga pinsala. Kahit anong gawin mo, hindi ka gagaling sa pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning kahit na mamatay ka. Nagulat si Francis, at naging malamig ang kanyang ekspresyon habang sinisiyasat niya ang kanyang God Spiritual Eye. Kung ito ay pinsalang dulot ng isang normal na Emperor, ang Emperor of Death ay maaaring makarecover mula sa karamihan nito, ngunit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi madaling gumaling. Hahaha. Francis, bagamat hindi pa ako ganap na nakaka-recover sa aking mga sugat, ang lakas ko na. Kayong dalawa lang ang hindi ko kakampi, tumawa ng malakas ang Emperor of Death. Napagtanto niya na ang Yuan Chi ni Francis ay hindi pa ganap na nakaka-recover. Upang habulin ang Emperor ng kamatayan at hindi siya bigyan ng anumang oras upang magpahinga, ang Yuan Chi ni Francis ay bahagyang maubos. 750. Ang Yuan Chi ni Francis ay talagang bahagyang naubos at hindi pa sa pinakamataas nito, ngunit iyon ay sinadya. Nais niyang sundan ng malapitan ang emperador ng kamatayan at huwag bigyan ng huli ng anumang oras para makabawi. Nang makitang ang Tentacles of Death ay nakabalot pa rin sa dalawa pang hari, hindi na nagsalita si Francis at agad na nagsimulang umatake. Tingnan ng Diyos mata. Isang surge ng purple-colored eye bloodline power ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Francis at bumuo ng isang mundo ng purple na humihila sa kaluluwa ng iba. Ikaw talaga. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death habang ang korona sa kanyang ulo ay naglabas ng malalim na pag-alon. Ang Void God Realm King sa harap ng Emperor of Death, pati na rin ang iba pang mga eksperto ng Two-Star Sect, ay naramdaman na nanlamig ang kanilang mga kaluluwa, at hindi sila makahinga. Parang hinihila ang kanilang mga kaluluwa, at habang papalapit sila sa Emperor ng kamatayan, mas malinaw ang epektong ito. Pinagsama niya ang Tao of Illusion sa pundasyon ng Gaze of Death. Nanginginig ang puso ng Emperor of Death. Ang pagtingin ng kamatayan ay sinipsip ang kaluluwa ng isang tao na may napakalaking lakas. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang dalisay na lakas ng kaluluwa ang nagtatakda ng mananalo, ngunit maaaring may iba pang mga kadahilanan tulad ng intent, mastery, iba't ibang mga trick, at kung ano pa. Ginamit ni Francis ang Tao of Illusions. Dalubhasa siya sa Tao of Illusions. Ang unang Tao na natutunan niya ay ang Tao of Illusions, na nagmula sa Illusion Fish Picture sa Broken Moon Clan. Pagkatapos ng Fanlun Ancient Sound Palace, ang pagkaunawa ni Francis sa Tao of Illusions ay pumasok sa isang ganap na bagong antas. Ayon sa sinabi ni Quincy sa dingding, ang pinakamataas na antas ng ilusyon ay katotohanan. Sa sandaling ito, ang Gaze of the God Eye ni Francis ay hindi na isang simpleng puwersang sumisipsip ng kaluluwa. Sumanib siya sa Tao of Illusions at pinalakas ito. Ako ang lumikha ng discarding ito, at ginagamit mo ito laban sa akin. Ang Emperor of Death ay nagalit, ngunit kailangan pa rin niyang tipunin ang kanyang layunin at gumamit ng Soul Tao technique upang harangan ang Gaze of the God Eye. Ang Gaze of the God Eye ni Francis ay may momentum na lampasan ang orihinal na pamamaraan. Ito ay dahil ginamit ni Francis ang pamamaraan sa pamamagitan ng Ninth God's Eye, na mas malakas kaysa sa Eye of Death. Ang tanging kulang sa kanya ay ang paglilinang.
Tumakbo. Ginamit ng iba pang dalawang Void God Realm Kings ang pagkakataong ito para takasan ang Tentacles of Death. Hehe, pagkatapos ay itinigil ni Francis ang Gaze of the God Eye. Ang tunay niyang layunin ay pigilan lamang ang Emperor of Death na gamitin ang Tentacles of Death para mabawi ang kanyang mga pinsala. Ang langit ay nagtatatak ng 18 palad. Ang batang demigod ay kumikinang na may gininto ang ningning habang ang kanyang sagradong katawan ay dumurog sa hangin. Nagpadala rin siya ng Mystic Golden Palm sa pamamagitan ng Heaven and Earth na naglimite sa Emperor of Death. Scarlet Golden Eye Flame. Sa sandaling ang Emperor of Death ay pinaghigpitin, ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang mag-apoy na may escarlate gintong kulay. Whoosh! Isang kalahating transparent na escarlate gintong apoy ang dumapo sa Emperor of Death at nasunog sa buong pisikal at mental na mga sukat ng enerhiya. Ang Scarlet Gold Wind Lightning Eye Flame na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at lahat ng 300 kidlat ng God Tribulation Lightning sa kanyang Purple Soul Sea ay kumikinang. Arg! Ang Emperor ng Kamatayan ay napaungol habang ang apoy ay nagsimulang mag-alab sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang escarlate gininto ang apoy ng mata ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagkawasak pati na rin ang God Tribulation Lightning na parehong tumutol sa kanyang immortal death body. Ang kanyang kaluluwa ang bahaging pinaka-naapektuhan. Ang mga pag-atake ng Skylocking Bow ni Francis at ang Scarlet Golden Eye Flame ay parehong soul-based. Ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ay technically ang pinakamataas na antas ng Wind Lightning Inheritance, bulong ni Francis. Kabisado na niya ngayon ang higit sa 60% ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. Nang ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay pinagsama rin dito, ang escarlate gintong Wind Lightning ay sapat na upang mapinsala ang karamihan sa mga emperador. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Habang ang Emperor of Death ay nagpahayag ng isang kapintasan, isang transparent purple crystalline mental energy spike ang tumusok sa kanyang kaluluwa. Weng! Ang korona sa ulo ng Emperor of Death ay namumulaklak na parang lotus, ngunit hindi talaga nito kayang labanan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, lalo na kapag ito ay pinagsama sa layunin ng pagkasira. Nasira pa ang korona, at bahagyang nasugatan ang kaluluwa ng Emperor of Death, na nakadagdag sa mga pinsala niya mula noon. Ang pinsala sa kaluluwa ay mas mahirap bawiin, ang ngiti ni Francis ay nakakalason. Bagamat bahagyang naubos ang kanyang Yuan Qi, ang kanyang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang mga pag-atake ng Soul Dao, at ang bilis ng pagbawi ng isang 10,000 ancient races na bloodline ay naging dahilan upang hindi matakot si Francis sa mahabang labanan. Dark Eye Death Flames. Ang mga mata ng Emperor of Death ay bumuo ng isang ipinagbabawal na itim na liwanag na nagpaikot sa hangin at kumulog patungo kay Francis. Nanlamig ang puso ni Francis nang maramdaman niya ang panganib ng kamatayan. Ang Emperor of Death ay bihirang gumamit ng direktang pag-atake ng kaluluwa laban kay Francis, ngunit ngayon ay ginawa na niya. Weng! Isang layer ng pinong ice blow na kaliskis ang namuo sa paligid ng katawan ni Francis habang ang isang suit ng ice armor ay lumitaw din, na sumasakop sa lahat sa loob ng 100 milya sa kanyang mystic ice domain. Boom! Lumitaw ang usok mula sa katawan ni Francis nang dumapo sa kanya ang Dark Eye Death Flames. Kasabay nito, nag-alab ang itim na apoy sa Purple Soul Sea ni Francis. Boom! Ang kaliwang mata ni Francis ay nanginginig habang ang 300 kidlat ng God Tribulation Lightning ay nagpapalabas ng kapangyarihan na maaaring magbanta sa mga Diyos at demonyo. Boo! Nagsimulang lumitaw ang mga alon sa lawa sa pinakasentro ng kanyang Soul Sea habang nakikipag-ugnayan ang kidlat at hangin sa kalangitan. Emperor of Death. Walang silbi. Hindi gaanong kalakihan ang pagkakaiba sa lakas ng ating kaluluwa, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, kabilang ang mga mula sa mata ng kamatayan. Gayunpaman, ito ay may isang kinakailangan. Ang pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa sa pagitan ni Francis at ng Emperor ng Kamatayan ay hindi maaaring masyadong malaki. Si Francis ay may Emperor level soul, na nalinis din ng God Tribulation Lightning at ng God's Spiritual Eye.
Kahit na may pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa, ang pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa ay hindi malaki. Gaya ng naisip ko, ang Emperor ng Kamatayan ay hindi umaasa sa unang lugar, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Kinailangan niyang aminin na sa wakas ay nakilala niya ang isang taong ganap na sumalungat sa kanya. Siya ay higit na umaasa sa mata ng kamatayan, ngunit ito ay pinigilan ng ikasyam na mata ng Diyos, at ang kanyang katawang kamatayan na walang kamatayan ay sinalungat ng kidlat ng tribulation ng Diyos. Scarlet Golden Eye Flame. Mental Energy Spike. Si Francis ay umatake mula sa malayo. Ang batang demigod ay nasa pagitan ni Francis at ng emperador ng kamatayan, at ginamit niya ang kanyang Heaven Silang 18 palms para paghigpitin ang Emperor of Death. Boom! Boom! Sa ilalim ng galit na pag-atake mula sa God's Spiritual Eye ni Francis, muling naging puti ang mukha ng Emperor of Death. Sa mga tuntunin ng pag-unawa at karunungan sa kaluluwa, ang Emperor ng Kamatayan ay may kalamangan, ngunit ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay isang tunay na mata ng Diyos, at ang potensyal nito ay lumalakas lamang habang nagpapatuloy ang labanan. Higit sa lahat, ang God's Spiritual Eye ni Francis ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Bilang karagdagan, si Francis ay may bloodline ng 10,000 ancient races at Ice Imperial Spear, kaya halos kapantay niya ang Emperor of Death sa pisikal na depensa, ngunit ang bilis ng kanyang pagbawi ay mas mabilis. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng Emperor of Death nang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naglakas loob si Francis na habulin siya nang hindi lubusang nabawi ang kanyang Yuan Chi. Ang aktwal na lakas ni Francis ay halos kapareho ng sa akin. Ang pinagkaiba lang namin ay cultivation, huminga ng malalim ang Emperor of Death at kinailangan niyang tanggapin ang realidad. Sa ilalim ng Pursuit of Death, si Francis ay lumakas ng napakabilis. Side of Death. Nagsimulang mabuo ang isang itim na side sa kamay ng Emperor of Death. Death Force Field. Isang makapal na itim na patong ng kadiliman ang lumitaw sa paligid niya habang sinusundan niya si Francis at ang batang demigod gamit ang kanyang side. Ang mga ekspresyon ng batang demigod at Francis ay kapansin-pansing nagbago. Ang kombinasyon ng Side of Death at ang Death Force Field ay napakalakas at maaaring ituring na perpekto. Anumang pag-atake laban sa Emperor ng Kamatayan ay sasagutin ng Death Force Field at pagkatapos ay idaragdag sa Side of Death. Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. 100 yarda ang haba na Escarlate Gintong Sibat ang nagsimulang mamuo sa kamay ni Francis, at nag-graded ito ng nakakatakot na aura ng Destruction at God Tribulation Lightning. Ding! Ding! Bam! Ang Escarlate Gintong Sibat at ang Side of Death ay nagsagupaan sa hangin. Si Francis at ang batang demigod ay pinilit na bumalik. Pinaghihigpitan ng Yuan Palm. Ang batang demigod ay gumamit ng isa pang pamamaraan at nagpadala ng kulay abong gintong mga sinag ng liwanag patungo sa Emperor ng Kamatayan, na nililimitahan ang daloy ng Yuan Chi. Boom! 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 Ang labanan ay naging sanhi ng pagkawasak ng mga kalapit na bundok sa paligid ng dalawang star na sekta, at ang shockwave mula sa kanilang laban ay naging dahilan ng pagbabago ng mga ekspresyon ng tatlong hari. Sino ang lalaking may purple na buhok? Hinahabol niya ang Emperor of Death. Ang babaeng nakadamit at ang dalawa pang hari ay humiwalay sa laban. Ang Emperor of Death at ang lalaking may kulay lila na buhok ay parehong gumamit ng nakakagulat na eye bloodlines at soul techniques. Kahit na sa isang pisikal na labanan, sila ay mga elite sa gitna ng mga emperador. Death Instant Shadow. Ang Emperador ng Kamatayan ay biglang naging isang madilim na sinag ng liwanag at mabilis na umalis sa isla. Napakabilis. Bulalas ng tatlong hari. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay naglabas ng maningning na kislap ng liwanag habang siya ay naging isang arco ng kidlat at sumunod sa likod. Halata na ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa Emperor of Death. Ang tatlong hari ay parang mga manok na kahoy. Nang tuluyan na silang mag-react, nagpakawalas silang lahat ng mahabang hininga. Sa tingin ko ang batang iyon na may purple haired ay tinatawag na Francis. Iilang eksperto lang ang makakahabol sa Emperor of Death. Mukhang may ibang eksperto na lumitaw sa Kang Ocean.
Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng tatlong haring ito ay maihahambing lahat sa Saint Muntia goddess ng Tianlo Islands. Scarlet Golden Eye Flame. Skylocking Bow. Patuloy na umaatake si Francis habang humahabol siya mula sa likuran. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan. Ang Pursuit of Death na ito ay sumasaklaw sa ilang mga island zone at naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa saan man sila naglalaban. Ito ay isang kalamidad. Sa simula, ang emperador ng kamatayan ay may kakayahan pa ring lumaban, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, maaari lamang siyang tumuon sa pagtatanggol. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagtugis na ito, at ang alamat ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay nakilala sa kabila ng Kang Ocean. 751. Makalipas ang kalahating taon, sa isang Void Ocean Spiritual Palace. Whoosh! Isang madilim na sinag ng liwanag ang pumasok, at isang lalaking may nawawalang kanang braso at mga marka ng paso ang lumitaw sa kalye. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong korona na puno ng mga bitek, ngunit ang aura ng kamatayan na naglalabas mula sa kanya ay nagpabagabag sa mga nasa malapit. Mahirap isipin na ang lalaking ito ay isa sa pinakamatandang emperor ng Kang Ocean. Emperor Simon. Ang emperor ng kamatayan ay bumulong-bulong sa tono na hindi naririnig ng iba. Ilang paghinga mamaya. Weng! Ang imperial power ng isang emperor ay lumitaw mula sa isa sa mga sulok ng Void Ocean Spiritual Palace. Emperor ng kamatayan. Isang nagulat na boses ang narinig ng lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay lila. Siya ay natatakpan ng isang lilang glow at nagbigay ng kakaibang amoy. Emperor Simon. Ang mga bulalas ng mga kalapit na eksperto ay umalangaw-ngaw habang ang paggalang at paghanga ay lumitaw sa kanilang mga mata. Napakabihirang makakita ng mga emperador sa labas ng Sacred Lands. Gayunpaman, ang spiritual palace na ito ay nasa isang medyo malaking island zone na naglalaman ng 8 o higit pang 2 star na sekta, kaya ang spiritual palace na ito ay may isang emperor na namamahala. Emperor of Death, paano ka naging ganito? Nagulat si Emperor Simon. Siya ay nag-iisa sa nakalipas na 1 taon o 2 at hindi gaanong alam tungkol sa labas ng mundo. Emperor Simon, may utang ka sa akin mula sa ilang libong taon na ang nakalipas, at ngayon kailangan ko ang iyong tulong. Sabi ng Emperor of Death sa malalim na tono at ibinood ang nangyari, ngunit hindi niya binanggit na si Francis ang may ika-9 na mata ng Diyos. Ang humahabol ay nililinang ang daw ng kidlat, at dahil ikaw ay isang emperador na naglilinang ng daw ng kahoy, kalabanan mo siya, sabi ng Emperor ng kamatayan sa isang solemn na tono. May mga natural na counter sa lahat ng mga kasanayan. Halimbawa, ang Emperor of Death ay kinontra ni Francis, ngunit gayon din, ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ni Francis ay maaari ding malabanan. Ang mga Nagelinang ng daw ng kahoy ay maaaring kontrahin ang mga Nagelinang ng daw ng kidlat. Sino ang maaaring humabol sa iyo sa ganoong estado? Ito kaya ay isang sagradong Panginoon. Si Emperor Simon ay hindi makapaniwala. Huwag kang mag-alala, hindi ito Sacred Lord. Isa lang siyang middle stage na Void God Realm King, ngunit kakaiba ang kanyang teknik at bloodline, pagbubuod ng Emperor of Death sa sitwasyon ni Francis. Habang nag-uusap ang dalawa. Whoosh! Isang arko ng kidlat na may mapangwasak na aura ng apoy at kidlat na bumagsak sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang bagong dating ay isang lalaking may kulay ube na buhok na may iskarlate gintong pakpak. Ang bilis naman. Nagulat si Emperor Simon kahit alam na niya na si Francis ang may mana ng Wind Lightning Emperor. Emperor of Death, sa tingin mo ba matatakot akong atakihin ka kung nagtatago ka sa isang Void Ocean Spiritual Palace? Kumaway ang mga pakpak ni Francis habang nakatingin siya mula sa itaas. Sa nakalipas na kalahating taon, pinalo niya ang Emperor of Death. Ang Emperor of Death's immortal death body at soul ay parehong nasugatan ng God Tribulation Lightning, at nawala sa kanya ang 30 hanggang 40% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang susunod na henerasyon ay dapat katakutin, siniyasat ni Emperor Simon si Francis, at ang iskarlate gintong wind lightning ng huli ay nagpabagabag sa kanya. Malinaw na nakita ni Francis si Emperor Simon.
Si Emperor Simon ay katulad ni Queen Lee, mga emperador na nagtanim ng Tao of Wood, ngunit ang lakas ni Emperor Simon ay wala pa sa pinakamataas na antas ng Void God Realm. Emperor Simon, kung tutulungan mo ako ngayon, babayaran kita ng 10 beses ng mas malaki sa hinaharap. Ang tinig ng Emperor of Death ay naglalaman ng pagmamakaawa. Mayroon pa ring 2 peak tier kings at 4 na domain level king sa Void Ocean Spiritual Palace na ito bukod kay Emperor Simon. Habang tumulong si Emperor Simon, may magandang pagkakataon pa rin ang Emperor of Death. Left-eyed Heavenly Emperor. That purple-haired youth. Isang Void God Realm King at ilang Origin Core Realm sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace ang nakilala ang pagkakakilanlan ni Francis. Habang dumaan ang Pursuit of Death sa maraming island zone, nagsimulang kumalat ang katanyagan ni Francis, at kilala siya ng ilang eksperto. Kaliwang Emperador ng Langit. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Emperor Simon habang nagsimula siyang magpumiglas. Sa sandaling ito, isang hari sa loob ng Spiritual Palace ang nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari sa pagitan ni Francis at ng Emperor of Death. Emperor of Death, I'm very sorry. Hindi kita matutulungan. Tila, mula noong sinalakay mo ang Void Ocean Spiritual Palace noon, hinahanap ka na ngayon ng Floating Dream Sacred Land. Huminga ng malalim si Emperor Simon bago tuluyang nagsalita. Ano? Umindayog ang katawan ng Emperor of Death. Dahil sa relasyon natin sa nakaraan, hindi kita sasalakayin, ngunit hindi ka rin masisilungan ng Void Ocean Spiritual Palace. Mahigpit ang ekspresyon ni Emperor Simon, at lumitaw ang isang lilang berdeng mundo at dahan-daang idiniin patungo sa Emperor ng Kamatayan. Ikaw. Ang ekspresyon ng Emperor of Death ay sobrang pangit. Ang munting mundo ni Emperor Simon ay sadyang dumurog sa kanya at hindi umaatake kay Francis. Lumutang si Francis sa hangin at malamig na tiningnan ang lahat ng ito. Tila ayaw ng Emperor of Death na umalis sa Void Ocean Spiritual Palace. Sa halip, gusto niyang kaladkarin si Emperor Simon at ang mga eksperto dito kasama niya. Emperor of Death, hindi ka makakatakas ngayon. Isang eskarlate gintong apoy ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Boom! Isang aura ang nagsimulang sumibol sa kalangitan na naging dahilan upang hindi makahinga si Emperor Simon at ang mga hari. Hindi. Ang Emperor of Death ay nakaramdam ng kritikal na pakiramdam ng panganib habang halos 800 mga bungkos ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay nagradiated ng isang hindi namamatay na aura. Whoosh! Isang kalahating transparent na eskarlate gintong apoy ang dumapo sa Emperador ng Kamatayan, na parabang ito ay isang parusa ng Diyos. Arg! Ang Emperor ng Kamatayan ay napaungol habang ang apoy ay nagsimulang kumalat sa katawan ng kamatayan na walang kamatayan at sumunog sa kanyang kaluluwa. Napuno ng takot ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang bangungot na ito ng may pagkabalisa. Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, ang mga paa ng Emperor ng Kamatayan ay nasunog sa isang antas kung saan hindi na masasabi ng isa na siya ay tao na, at ang kanyang kabilang braso ay nahulog. Hindi napigilan ni Emperor Simon na huminga ng malalim. Ang lalaking may purple na buhok sa langit ay nasa likod ng kanyang mga kamay at tila walang pakialam. Sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace, naramdaman ng ibang kings at Origin Core Realms na nanlamig ang kanilang mga buto, at hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas. Masyado siyang malakas. Kaya, ito ang Left-Eyed Heavenly Emperor. Ang Emperor of Death ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na lumaban. Ang Void God Realm Kings ay natigilan. Emperor of Death, ngayong isinama ko na ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa aking mga diskarte, sapat na ang aking lakas para banta maging ang mga Sacred Lords. Ang Peak Emperors ay hindi makakatagal ng higit sa 10 hininga laban sa akin, sabi ni Francis sa maayos na paraan. Kahit na hinabol ni Francis ang Emperor of Death sa loob ng kalahating taon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasanib sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at mayroon na siyang 800 wisps ng God Tribulation Lightning, higit sa 100 beses ang halaga na una niyang nakuha sa Pirate Sacred Land. Higit pa rito ay wala siyang kapantay na bilis. Siya ay isang walang kapantay na Void God Realm.
Sa kasaysayan ng Tao of Lightning, isang kababalaghan ang gumamit ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at dahan-daang naabot ang rurok ng mundo. Ang alamat na ito ay nagmula sa isang kababalaghan sa zona ng kontinente, at sa kalaunan ay naging Diyos sila. Ang himalang ito ay tila gagayahin ni Francis. Kidlat ng kapigatian ng Diyos. Nanginginig ang puso ni Emperor Simon. Pinili niyang hindi tulungan ang emperador ng kamatayan matapos itong pag-isipang mabuti. Una, ang Emperor ng kamatayan ay gusto pa rin ng Sacred Land, at pangalawa, gaano kalakas ang taong humahabol sa Emperor ng kamatayan. Ang gayong tao ay hindi isang bagay na maaaring masaktan ng isang normal na emperador, lalo na pagkatapos malaman na ang tao ay isang sumisikat na kababalaghan. Ang pangalawang dahilan ang pinakamahalaga. Sa makatuwid, ayaw ni Emperor Simon na tulungan ang Emperor of Death, at tila ito ay isang matalinong desisyon. Bagamat hindi kailanman binati ni Francis si Emperor Simon pagkatapos pumasok sa Void Ocean Spiritual Palace o tumingin man lang sa kanya ng diretso, na bahagyang ikinalungkot niya, nang ihayag ni Francis ang kanyang lakas, ang anit ni Emperor Simon ay nanginginig at nagsimula siyang pawisan. Binaliwala lang ni Francis ang pag-iral ni Emperor Simon, ngunit may kakayahan siyang gawin iyon. Siya o ang sinumang pinakamataas na emperador ay walang magagawa. Napakalapit. Hindi inisip ni Emperor Simon na ang kanyang Wood Dao technique ay makakapigil sa God Tribulation Lightning, at si Emperor Simon ay walang mga panlaban ng Emperor of Death. Francis. Natalo ako, napahigi sa lupa ang Emperor of Death at nagsalita sa mapait na tono, gagawin ko ang gusto mo. Gawin ang gusto mo gaano karaming kahihiyan ang nilalaman sa apat na salitang ito. Nanginginig ang puso ni Emperor Simon at ng kumpanya. Do as I please. Paano kung gusto ko ang buhay mo? Hindi ka lalaban. Ang titig ni Francis ay tila naglalaman ng kakayahang makakita sa puso ng isang tao. Masasabi niya na ang emperador ng kamatayan ay puno ng puot at kahihiyan. Kung hahayaan niyang mabuhay ang Emperor of Death, tiyak na hindi siya basta-basta aalis ng mapayapa. Higit pa rito, ang tahanan ng emperador ng kamatayan ay nasa 10,000 sagradong lupain ng kahoy. Sino ang nakakaalam kung uuwi siya at makikipag-ugnayan sa ilang emperors o Mystic Light Realm Sacred Lords para harapin si Francis? Francis, pakitunguhan ng mabuti ang iba, lumitaw ang deadline sa mukha ng Emperor of Death, na naglalaman ng mga palatandaan ng pagbabanta. Nanatiling malamig at kalmado ang mga mata ni Francis. Ang kanyang pag-iisip na patayin ang Emperor ng kamatayan ay hindi kailanman nag-alinlangan, ngunit kailangan niyang harapin ang huling kontra-atake bago ang kamatayan ng Emperador ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sinaunang emperador at mayroon siyang mata ng kamatayan. Kung gayon, sabay tayong mamatay. Ang mukha ng Emperor ng kamatayan ay nabaluktot habang ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan ay namuo at sumabog. Hindi maganda. Mag-ingat. Bulalas ni Emperor Simon at binuksan ang kanyang little world upang harangan ang pagsabog na ito na maaaring sirain ang buong Void Ocean Spiritual Palace. Ang pagsira sa sarili ng isang emperador ay nagwawasak. Boom! Ang buong espiritual na palasyo ay yumanig habang tinatakpan ito ng apoy ng kamatayan. Agad na nabasag ang munting mundo ni Emperor Simon, at nagawa lamang nitong harangan ang 60% ng pagkasira ng sarili ng Emperor of Death. Nalaman ni Emperor Simon na ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ay 30 hanggang 40% na mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay naging mga guho, at mahigit kalahati ng mga eksperto ang namatay. Petty tricks. Isang kabataang may eskarlate gintong pakpak ang lumitaw sa walang limitasyong karagatan. Si Francis ay gumamit ng matinding bilis upang makatakas mula sa pagkawasak sa sarili. Kasabay nito, ang kanyang God Spiritual Eye ay nakalok sa isang itim na tuldok sa malayo. Kung titingnang mabuti, ito ay isang punit na Yuan Soul na naglabas ng mga ondulasyon ng kamatayan, at isang pares ng Eyes of Death ang lumutang din sa hangin. Skylocking Bow Soul Lock. Binuksan ni Francis ang Dark Silver Bow, at isang gintong at pilak na araw ang bumaril sa hangin. Whoosh! Ang Yuan Soul na nakatakas lamang ng ilang daang milya ay nakipaglaban sa hangin.
752. Kaya ganoon, tumingin si Emperor Simon sa mga kilos ni Francis at ang Yuan Soul ay natigil sa gitna ng hangin. Hindi nakakagulat na ang pagsira sa sarili ng Emperor of Death ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Ang Void God Realm ay kumakatawan sa isang pagbabago sa kaluluwa, at ang mga emperador ay umabot na sa pinakamataas. Ang pinakamatibay na pundasyon ng Emperor of Death ay ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi siya pinalad na nakilala niya si Francis. Soul-based din ang eye bloodline ni Francis, at mayroon siyang Skylocking Bow. Kahit na matapos ang pagkulong sa Yuan Soul ng Emperor of Death, hindi siya minamaliit ni Francis. Guru, biglang lumitaw ang batang demigod, at naguguluhan siyang tiningnan ni Francis. Anong uri ng mungkahi ang mayroon ng lalaking ito? Ang Emperor of Death's Eyes of Death ay maaaring mamana. Maaari bang nakawin ni Master ang kanyang eye bloodline para sa akin? Ang batang demigod ay labis na naantig. Nilinang niya ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, at ang kanyang kaluluwa ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, kung nakuha ng batang demigod ang soul-based na Eyes of Death at pagsamahin ito sa kanyang Golden Kun Sacred Body, magiging perpekto ito. Mga mata ng kamatayan. Naramdaman ni Francis ang pagkibot ng kanyang eye bloodline sa pananabik. Sa himpapawid, ang Yuan Soul na hindi makagalaw ay may isang pares ng itim na mga mata, na umiral sa pagitan ng pisikal na dimensyon at dimensyon ng kaluluwa. Katulad ito noong umalis ang God's Eye ni Francis sa kanyang katawan. Sinabi sa kanya ng instinct na ang Eyes of Death ay makakatulong sa kanya. Meow meow. Lumitaw din ang maliit na paws ang magnanakaw at iwinagayway ang mga paa nito na parang may gustong sabihin kay Francis. Itong pusa. Nagngangalit ang batang si Demigod. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagsasabi kay Francis na huwag ibigay ang mata ng kamatayan sa batang Demigod. Meow. Ang mungkahi ng munting paws ang magnanakaw ay agad na patayin ang emperador ng kamatayan. Francis, kung mamamatay ako, ikaw din, ang Yuan Soul na hindi makagalaw ay nagsimulang mag-apoy habang tinawag nito ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ni Francis at ng kumpanyang papalapit na ay nagbago ng malaki nang makaramdam sila ng kritikal na pakiramdam ng panganib. Kailangang malaman ng isa na ang kaluluwa ng Emperor ng kamatayan ay walang kapantay sa mga Emperor, at sa mga tuntunin ng pangunawa sa kaluluwa, nalampasan pa niya ang ilang sagradong Panginoon. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay mabilis na nag-react at nagtago sa metal na singsing ni Francis, ngunit ang batang demigod ay nag-iisip kung paano makukuha ang Eyes of Death at nahuli. Boom! Ang lahat ng langit at lupa ay nahulog sa kadiliman habang ang isang kapangyarihan na katulad ng Death Force Field ay sumasakop sa lugar. Ang pagkakaiba ay ang kapangyarihang ito ay higit na nakatuon sa kaluluwa. Arg! Sigaw ng batang si Demigod nang lumabas ang aura ng kanyang kaluluwa na parang kandilang pinapatay, at nahulog siya mula sa himpapawid patungo sa walang limitasyong karagatan. Nagsimulang manginig ang soul sea ni Francis habang kinakaharap niya ang pagsabog ng kaluluwa ng isang emperador. Ang puwersang ito ay nagawang saktan ng husto ang mga kaluluwa ng kahit na Mystic Light Realm Sacred Lords. Napaungol si Francis sa sakit. Kahit na ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, ito ay kamag-anak. Kung ang pag-atake ng kaluluwa ay masyadong malakas, hindi ito mahahadlangan ng kanyang God Spiritual Eye. Munting paws ang magnanakaw. Batang demigod. Bulalas ni Francis. Mabilis na nag-react ang maliit na paws ang magnanakaw at nakatakas sa sinaunang metal na singsing, na isa pang dimensyon. Para sa batang demigod, hindi na maramdaman ni Francis ang kanyang aura. Whoosh! Ang isang pares ng itim na mata ay naging malabong guhit at agad na lumipad ng 10,000 milya palayo. Mga mata ng kamatayan at layunin ng kamatayan. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Hindi niya inaasahan na ang Emperor of Death ay may pamamaraan na katulad ng pagbuhos ng kanyang shell. Mahigit 75% ng lakas ng kaluluwa ng Emperor of Death ang nawasak sa pagsabog ngayon, ngunit ang kanyang pangunahing death intent at mga alaala ay nakatago sa Eyes of Death. Whoosh!
Ang mga mata ng kamatayan ay lumipad ng napakabilis, at umiral sila sa pagitan ng pisikal at kaluluwang dimensyon. Mas mabilis sila kaysa sa Lightning Wings Spatial Flash ni Francis dahil ang bilis ng Yuan Souls ay karaniwang 10 beses na mas mataas kaysa sa normal na paglipad, at sa kanyang kasalukuyang estado, ang bilis ng Emperor of Death ay 5 beses na mas mabilis kaysa doon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal, nagpasya si Francis na hindi niya maaaring pabayaan ang Emperor of Death ng ganoon kadali, ngunit ang pagpatay sa kanya kaagad ay masyadong mabait. Lightning Wing Spatial Flash. Nabuo ang mga pakpak sa likod ni Francis at pinayagan siyang kumislap ng 10,000 milya ang layo ng sabay-sabay. Hindi siya nag-aalala na ang Emperor of Death ay makakatakas dahil mahigit 75% ng soul power ng Emperor of Death ay nawasak na, kaya hindi niya mapanatili ang paglipad ng napakatagal. Ang Emperor of Death ay mayroon lamang isang paraan ng kaligtasan, malinaw ang puso ni Francis. Matapos masira ang kanyang pisikal na anyo at nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ang tanging paraan upang mabuhay ang emperador ng kamatayan ay ang magnakaw ng katawan ng isang tao. Sa totoo lang, 2 beses nang nagawa ng Emperor of Death ang ganoong bagay, kaya medyo may karanasan na siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang kahirapan ay magiging napakataas. Kahit na ang pagsira sa sarili ng aking kaluluwa ay hindi masyadong nakapinsala kay Francis. Ang kanyang bloodline ay dalubhasa sa pagsubaybay, at siya ay napakabilis din. Ang Emperor of Death ay umiyak ng mapait sa kanyang puso. Kahit na ito ay isang sagradong Panginoon, ang Emperador ng kamatayan ay makakatakas na sa ngayon gamit ang 2 pagsabog ng shell. Ang Shadow of the Death God at 2 self-explosion ay magiging lubhang mahirap kahit para sa mga normal na Sacred Lords, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalamangan sa kaluluwa ay ganap na nalabanan ni Francis. Makalipas ang 1 oras, nagawa ng Eyes of Death na makalayo kay Francis, ngunit karamihan sa kanyang layunin ay naubos na. Nagtungo siya sa isang mataong isla. Maaari akong bumangon muli pagkatapos magnakaw ng isa pang katawan. Ang Emperador ng kamatayan ay nakakita ng pag-asa ng bagong buhay. Kapag nagnakaw siya ng katawan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa talento o anumang bagay dahil sa kanyang Eye of Death. Ilang sandali pa, sa loob ng palasyo ng ilang bansa, isang madilim na sinag ng liwanag ang dumaan. Ang sino mang hindi pa nakarating sa Origin Core Realm ay hindi makakadama ng anuman. Mabuti, ninakaw ko ang katawan ng isang prinsipe sa pagkakataong ito, bahagyang natuwa ang Emperador ng kamatayan. Ang lakas ng bansang ito ay kapantay ng Canopy Great Country, at hindi ito madaling mahanap. Kung pumili siya ng 1-star o 2-star force, delikado ito, ngunit hindi masyadong masama ang pagkakakilanlan ng isang prinsipe. Sa sandaling pumasok siya sa isang 1-star o 2-star na puwersa sa hinaharap, magkakaroon ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Nang walang anumang pagsisikap, matagumpay na nagawa ng Emperor of Death na nakawin ang katawan ng isang prinsipe, o mas tumpak, isang iligal na bata. Zizi, kahit na basura ka, itataas kita at sasalungat sa langit. Ang Emperor of Death ay nagsimulang sumanib sa mga alaala ng katawan na ito. Kasabay nito, nag-circulate siya ng isang secret technique para itago ang kanyang aura. Upang matiyak na magiging perpekto ang lahat, sumakay ang Emperador ng kamatayan sa isang karwahe, lumabas ng palasyo, at pumasok sa isang tahimik na kagubatan. Biglang nanlamig ang katawan ng Emperor of Death. Sa kagubatan ay nakaupo ang isang batang kulay ube ang buhok at isang maliit na pusa na parehong nag-iiho ng karne ng baboy ramo. Ang malutong na karne ng baboy ramo ay naglabas ng nakakaakit na amoy na ginawa ng gutom na katawan ng Emperador ng kamatayan na likas na lumunok sa kanyang laway. Francis, maging mabait sa iba. Ang bilis ng paghinga ng Emperor of Death, at ang kanyang mga mata ay puno ng deadline at kawalan ng pag-asa. Nagnakaw lang siya ng katawan. Bukod sa katotohanan na siya ay may malakas na layunin, malamang na hindi siya magiging katugma para sa isang true spirit realm. Nanatiling walang ekspresyon si Francis habang kinakagat niya ang karne, pagkatapos ay sinimulan niyang inspeksyonin ang Emperor of Death at ang kanyang bagong katawan. Sa sandaling ang isang Void God Realm ay nagnakaw ng isa pang katawan, ang lahat ay naging simple.
Bumukas ang kaliwang mata ni Francis at tinakpan ang kaluluwa at katawan ng Emperor of Death sa sobrang lamig. Interesado siya sa mga pamamaraan ng Emperor of Death at sa kanyang Eye of Death. Francis, kung mamamatay ako, mamamatay ka rin dahil inilagay ko ang first words of death matagal na ang nakalipas, nakakalaso ng mukha ng Emperor of Death habang sinimulan niyang pagbabantaan si Francis. Wala siyang anumang pag-asa laban kay Francis, kaya kung kailangan niyang mamatay, hindi rin niya gagawing mabuti si Francis. Sumpa ng mga salita ng kamatayan. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Na-inspeksyonan niya noon ang Dark Eye Secret Manual, kaya medyo alam niya ang tungkol sa First Words of Death. Ang First Words of Death ay ang pinaka-nakakatakot na uri ng sumpa, at nangangailangan ito ng buhay upang mabuhay. Ang pinagmulan ng First Words of Death ay isang ipinagbabawal at extinct na species ng 10,000 ancient races, ang Ancient Shaman Race. Mas mataas pa ang ranking ng lahi na ito kaysa sa Heaven's Legacy Race, mas mababa lang ito sa Ancient Race. Nanlamig ang mukha ng Emperor of Death at bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis, ngunit hindi natitinag ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi lang niya papatayin ang Emperor of Death, pahihirapan niya ito at nakawin ang kanyang Eye of Death at ang kanyang mga alaala. Hahaha. Ang Emperador ng Kamatayan ay nagsimulang tumawa sa kawalan ng pag-asa habang ipinapaikot niya ang kanyang layunin at kaluluwa. Ang kanyang kalaban ay malamig at mahinahon kahit na ang First Words of Death ay hindi nagawang takutin siya palayo. Hindi maganda. Gusto siyang pigilan ni Francis, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya inaasahan na ang Emperor of Death ay agad na magpapakamatay. Gamit ang presyo ng kamatayan, mag-iiwan ako ng bangungot ng walang katapusang pagkalanta at panghihina sa aking kalaban. Isang boses ang tila umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Sa sandaling ito, ang Emperador ng Kamatayan ay tunay na namatay. Kasabay ng kanyang kamatayan ay ang kanyang kamalayan at ang kanyang mata ng kamatayan. Kung mas malakas ang may-ari ng Eye of Death, mas magiging malakas ang First Words of Death. Sa teorya, ang kapangyarihan ng First Words of Death ay epektibo laban sa mga eksperto sa loob ng dalawang malalaking kaharian. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ng mga normal na Sacred Lord na masaktan ang Emperor of Death, na may mga sinaunang at ipinagbabawal na pamamaraan. Flop. Nahulog sa lupa ang ninakaw na katawan ng Emperor of Death. C. Napaungol si Francis nang maramdaman niya ang malamig at hindi maipaliwanag na kapangyarihan na tumago sa kanyang kaluluwa. Makati at masakit ang pakiramdam, at dumiretso ito sa kanyang puso. Nang buksan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye, nakita niya na may mga tipak ng itim na liwanag sa kanyang katawan na nagsimulang masira maging ang kanyang kaluluwa. Mahirap ilarawan ang pinagmulan ng mga itim na ilaw na ito o kung paano sila umiral. Ang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng sumpa ng isang ghost corpse, ngunit hindi mabilang na beses na mas malalim. First Words of Death. Ang ganitong ipinagbabawal na pamamaraan ay talagang umiiral. Huminga ng malalim si Francis. Sa sandaling tinamaan siya ng pamamaraang ito, naramdaman niya na parang dinagsa siya ng mga insekto. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na ang kanyang kaluluwa, life force, true yuan, at cultivation ay unti-unting nalalanta. Sa kabutihang palad, ang kanyang Mystic Eye Scaled Race Bloodline at God's Spiritual Eye ay medyo lumalaban sa First Words of Death. Ang paghina ng bilis ng mga normal na kings ay magiging 10 beses o kahit 100 beses na mas mabilis kaysa kay Francis. Naupo si Francis ng kalahating araw, ngunit wala siyang magawa tungkol sa First Words of Death. Hindi niya maisip kung paano umiral ang kapangyarihan ng sumpa, at hindi niya magawang maapektuhan ito. Hindi ko talaga maintindihan ang First Words of Death. Babalik muna ako sa Azure Flower Continent. Baka may sasabihin sa akin ang sage, naisip ni Francis. 753. Sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan. Gulo-gulo. Isang manipis na daloy ng mga bula at ang tunog ng pagkasakal ay lumitaw. Makalipas ang ilang hininga, lumitaw ang isang maputlang 4 na taong gulang na bata sa ibabaw ng karagatan. Ako. Hindi patay. Naglaho ang Dark Heart Seed. Dahil kaya ito sa pagsira sa sarili ng kaluluwa ng Emperor of Death.
Tumayo ang bata sa hangin at bumulong sa sarili. Sa ilalim ng pagsira sa sarili ng Emperor of Death, ang kaluluwa ng batang demigod ay halos ganap na nawasak sa isang iglap, at nahulog siya sa karagatan. Kahit na akala niya ay namatay na siya. Ang Dark Heart Seed ay nawala na rin. Sa sandaling ito, ang batang demigod ay halos hindi nakaligtas, ngunit ang kanyang aura ay napakahina. Lahat ito ay salamat sa Golden Kun Sacred Body. Ang bahagi ng aking kamalayan ay nakatanim sa aking katawan, bulong ng batang si demigod. Kapag ang isa ay umabot sa mga huling yugto ng Golden Kun Sacred Body, ang kaluluwa at katawan ay magiging isa. Hanggat hindi nasisira ang katawan, hindi rin masisira ang kaluluwa. Sa sandaling ito, may dumaan na barko. Lolo, ano iyon? Isang batang babae ang tumingin sa bata na may maputlang mukha. Ha. Ang bata ay lumutang sa hangin, at ang kanyang ngiti ay lubhang nakamamatay at masama. Ako, ang Demigod Cain, ay babangon muli. Sa isang maliit na sulok ng mundo, ang Demigod Cain ay nakatakas sa kanyang mga tanikala at ngayon ay malaya na muli. Kung walang anumang paghihigpit o limitasyon, anong uri ng pagbabago ang aidudulot ng Demigod Cain sa mundo? Whoosh! Nawala ang batang demigod sa kanyang orihinal na kinatatayuan. Sa susunod na sandali, ang mga iyak at hiyawan ay nagmula sa barko. Mula ngayon, ako ang kapitan ng barkong ito. Ang sino mang sumuwi sa akin ay papatayin. Ang malaking pisikal na lakas ng batang demigod ang nangibabaw sa barko. Ang pinakamalakas na magsasaka sa loob ng barko ay nakarating lamang sa pinakamataas na ranggo ng Sovereign Lord, at siya ay isang maliit na langgam lamang sa mga mata ng batang demigod. Matapos kontrolin ang barko, inutusan ng batang demigod ang barko na tumungo sa isang tiyak na direksyon na may pinakamabilis na bilis. Alam ng batang demigod na hindi siya ang kapareha ni Francis. Ang lakas na ipinakita ni Francis sa huling sandali ay nagawang banta maging ang mga nasa Mystic Light Realm. Nagpa siya ang batang demigod na kumuha siya ng bagong pagkakakilanlan at ay recover muna ang kanyang cultivation sa Mystic Light Realm bago gumawa ng anupaman, kung hindi, masama para sa kanya kung makilala niya si Francis. Nang maisip ng batang demigod ang Panginoon na umalipan sa kanya, puno siya ng takot at puot, ngunit hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pag-iisip ng paghihiganti o paghihiganti sa maikling panahon. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang kanyang sarili. Whoosh! Umalis ang barko sa hanay ng Void Ocean Spiritual Palace ni Emperor Simon. Walang nakakaalam na may dagdag na bata sa barko. Ang batang demigod ay matalino. Hindi naman siya lumipad kaso lang naiwan yung aura niya. Sa halip, gumamit siya ng barko para makatakas. Sa nakalipas na kalahating taon sa pagtugi sa Emperor of Death, lubos niyang natutunan ang mga taktika sa pagsubaybay ni Francis, kaya alam niya kung ano ang gagawin. Makalipas ang kalahating araw, lumipad sa lugar na ito ang isang batang may kulay ubing buhok. Ito dapat ang lugar kung saan sinira ang sarili ng Emperor of Death, bulong ni Francis. Sa kanyang balikat ay nakaupo ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa. Binuksan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye at siniyasat ang paligid niya, binibigyang diin ang karagatan. Ilang sandali pa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis, hindi niya nakita ang bangkay ng batang demigod. Malinaw niyang naalala na ang kaluluwa ng batang demigod ay gumuho sa ilalim ng pagsira sa sarili ng Emperor of Death. Nagsimulang umikot ang mga iniisip ni Francis. Kung ito ang iniisip niyang senaryo, kung gayon ay napakabuti ng swerte ng batang demigod. Sa paghahambing, si Francis ay mas malas. Tinamaan siya ng Cursed Words of Death. Ang Cursed Words of Death ay lubhang kakaiba. Hindi mahalaga kung si Francis ang pumatay sa Emperor of Death o kung ito ay pagpapakamatay dahil ang sumpa ay naitakda na bago siya mamatay. Ang taong pinakaayaw ng Emperor of Death ay tatamaan ng Cursed Words of Death, gaano man sila kalayo. Hindi ito maiiwasan. Sa makatuwid, walang magawa si Francis para pigilan ito. Ang tanging bagay na magagawa niya ay hindi siya patayin sa unang pagkakataon, ngunit kung si Francis ay bibigyan muli ng opsyon, papatayin pa rin niya ang emperador ng kamatayan. Gaano kaiya ang paghabol sa loob ng 7 taon?
Higit pa rito, kung ang Emperor ng Kamatayan ay hindi namatay, siya ay magiging isang mapagkukunan ng panganib magpakailanman. Maaaring makipag-ugnayan siya sa iba pang Emperor sa loob ng 10,000 Wood Sacred Land o kahit na Mystic Light Realm Sacred Lords para makuha ang Ninth God's Eye. Sa makatuwid, hindi pinagsisihan ni Francis ang kanyang desisyon. Ang pagkawala ng batang demigod ay isang aksidente, ngunit si Francis ay masyadong tamad na alalahanin kung anong uri ng impluwensya ang maaaring dalhin ng demigod Cain sa Kang Ocean. Damn it! Habang ginagamit ko ang True Yuan ko, mas lumalakas ang pagkalanta. Ang makati at masakit na pakiramdam ay palaging nasa loob ng katawan ni Francis. Sinubukan pa niyang isara ang kanyang katawan sa yelo, ngunit wala iyon. Ang cursed words of death ay nagmula sa numerong 2 lahi ng 10,000 ancient races ang ancient shaman race. Ang lahi na ito ay lubhang mahiwaga, at ito ay napakahusay sa kaluluwa. Noong sinaunang panahon, ang mga shaman at sumpa ay kinatatakutan ng lahat. Kung mas malakas ang taong gumagamit ng cursed words of death, mas magiging malakas ito. Ang Emperor ng Kamatayan ay isang emperador, at mayroon pa siyang mata ng kamatayan para i-activate ang cursed words of death. Kahit na ang mga demigod ay hindi makakaiwas dito. Whoosh! Ibinuko ni Francis ang kanyang mga pakpak at tinungo ang kalapit na Void Ocean Spiritual Palace. Kaliwang emperador ng langit. Si Emperor Simon ay nag-aalaga sa mga nasugatan sa shambles na naiwan. Ang pagdating ni Francis ay nagpalamig kay Emperor Simon at sa marami pang iba. Magagamit pa ba ang Zone Teleportation Array? Tanong ni Francis. Ang Zone Teleportation Array ay may malakas na protection array sa paligid nito, kaya magagamit pa rin ito, magalang na sabi ni Emperor Simon. Nagsimulang kausapin ni Francis si Emperor Simon. Matapos malaman na ang Emperor of Death ay napatay, si Emperor Simon ay nagulat, pagkatapos ay nagpakawala siya ng mahabang hininga. Kung hindi mamatay ang Emperor ng Kamatayan, tiyak na, maaalala niya si Emperor Simon. Huwag kang mag-alala, kapatid na Zhao. Tutulungan kitang harapin ang mga isyu ng paggamit ng Zone Teleportation Arrays, kabilang ang nasa loob ng Floating Dream Sacred Land, sobrang init ni Emperor Simon. Malinaw na susubukan niya ang kanyang makakaya upang bumuo ng magandang relasyon kay Francis, na walang limitasyong potensyal at lakas. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang kahinaan ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor ng Kamatayan ay isa sa mga pinakamatandang emperador sa Kang Ocean, kaya ang pagpatay sa kanya ay malinaw na magagastos ng malaking halaga. Si Emperor Simon ay isa sa mga napakadaling umindayog. Binigyan niya si Francis ng maraming regalo, at nag-supply pa siya ng Primal Crystal Stones na kailangan para magamit ang Zone Teleportation Array. Makalipas ang kalahating buwan, sa tulong ni Emperor Simon, dumating si Francis sa Floating Dream Sacred Land. Ilang 2-star sects at maging ang 3-star force ay nag-imbite kay Francis na sumama sa kanila, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Francis. Pagkatapos ay ginamit niya ang Spiritual Zone Teleportation Array at tumungo sa True Martial Sacred Land. Upang magkaroon ng magandang relasyon kay Francis, muling binayaran ni Emperor Simon ang paggamit ng array, at kailangan pa rin ni Francis ang Primal Crystal Stones na ito, kaya pumayag siya. Si Emperador Simon ay lihim na natuwa. Ang pagkuha nitong Primal Crystal Stones ay nangangahulugan na may utang sa kanya si Francis ng kalahating pabor. Bago siya umalis, tinanong ni Emperor Simon kung saan nanggaling si Francis. Sumagot si Francis na nagmula siya sa Mystic True Sacred Clan, at wala siyang sinabi tungkol sa Azure Flower Continent. Mayroong hindi mabilang na mga isla sa 3 espiritual na zone, at si Francis ay walang binanggit tungkol sa Azure Flower Continent. Maging ang Emperor of Death at ang batang demigod ay hindi alam kung saan siya nanggaling. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Francis ay dahil ayaw niyang magdala ng gulo sa kanyang sariling kontinente. Kung may oras ako, pupunta ako sa Mystic True Sacred Clan at hihingi kay Brother Zhao ng mga pointer, magalang na pinaalis ni Emperor Simon si Francis, ngunit hindi niya inaasahan na si Francis ay walang planong manatili sa Mystic True Sacred Clan. Pagkatapos bumalik sa True Martial Sacred Land, nagamit ni Francis ang Spiritual Zone Teleportation Array dahil siya ay isang hari.
Gayunpaman, hindi siya kaagad bumalik sa Azure Green Islands Zone o sa kalapit na Tianlo Islands Zone. Una siyang pumunta sa Eternally Sealed Void Ocean Spiritual Palace. Ang buong dahilan kung bakit siya nakapasok sa True Martial Sacred Land at makita si Queen Lee ay dahil sa tulong niya ang Eternally Sealed Palace Lord. Nakita ni Francis ang Eternally Sealed Palace Lord sa lalong madaling panahon. Ang kinabukasan ay dapat katakutin. Sa loob lamang ng ilang taon, naging hari ka na, buntong hininga ang Eternally Sealed Palace Lord, ngunit hindi masabi sa kanya ni Francis ang kapitan sa kanyang puso. Ang first words of death ay marahil ang pinakamalakas na sumpa sa Kang Ocean. Sa nakalipas na ilang araw, itinago ni Francis ang kanyang aura at hindi ginamit ang kanyang lakas kaluluwa o ang kanyang true yuan para maiwasan ang pagtaas ng rate ng pagkalanta. Ang Mystic Eye Scaled Race Bloodline at ang God Spiritual Eye ay likas na sinubukang hadlangan din ang sumpa, kung hindi, si Francis ay naging lantang elder na, at ang kanyang cultivation ay bumaba na sa Origin Core Realm. Nanatili lamang si Francis sa Void Ocean Spiritual Palace sa loob ng ilang araw. Upang pasalamatan ang Eternally Sealed Palace Lord, binigyan siya ni Francis ng ilang kayamanan, tulad ng Immortal Springs Wine, Purple Scaled Grass, at iba't ibang bagay na kinuha mula sa ibang mga hari. Ang pinakamahalaga sa kanila ay isang prutas mula sa Ancient Dream Realm. Masasabi ni Francis na ang cultivation ng Eternally Sealed Palace Lord ay walang limitasyong malapit sa Void God Realm, at ang mga kayamanang ito ay makakatulong sa kanya na lumikha ng matibay na pundasyon upang masira upang maging isang hari. Matapos manatili ng ilang araw, umalis si Francis. Makalipas ang isang buwan, sa Azure Flower Continent sa loob ng Azure Green Islands. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang lumipad pababa na parang bulalakaw at bumuo ng isang bunganga kung saan siya dumaong. Nasaan ito? Bagamat ipinanganak si Francis sa Azure Flower Continent, hindi pa talaga siya nakapunta sa maraming lugar. Siniyasat muna ni Francis ang aura ng kanyang kaluluwa at katawan. Hindi alam, ang kanyang paglilinang ay nahulog sa mga unang yugto ng Void God Realm. Whoosh! Lumipad si Francis sa kalangitan at tumingin sa ibaba mula sa itaas habang tinutugma niya ang tanawin sa mapa sa kanyang isipan. The Western Continent, Thousand Desert Great Country, agad na nakumpirma ni Francis ang kanyang lokasyon. Leader ng Skeletal Division. Sabi ni Francis, at nagsimulang lumitaw sa tabi niya ang isang madilim na ambon. Isang ganap na pilak at puting balangkas na may isang pares ng pulang nagninangas na mga mata ang lumitaw mula sa ambon. Matapos mapalitan ng bloodline sa Heaven's Legacy City, ang hugis ng Skeletal Division Leader ay kapansin-pansing nagbago. Guru, nasa Azure Flower Continent tayo. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader nang maramdaman niya ang pamilyar na aura. 754. Skeletal Division Leader, pagdating ko sa Azure Flower Continent, naramdaman ko na ang puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagsisimula ng muling magising, kumislap ang mga mata ni Francis. Kahit na hindi niya sinasadyang ipalaganap ang kanyang divine sense, nararamdaman niya ang pagbabago sa aura ng Azure Flower Continent dahil sa kanyang paglilinang sa Void God Realm. Whoosh! Isang transparent na escarlate na token ang lumitaw sa kamay ng Skeletal Division Leader, at pinalawak nito ang mga pandama sa token. Guru, sa Western Continent lang, pakiramdam ko maraming eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion sa itaas. Nagulat ang Skeletal Division Leader. Hinangaan nito si Francis mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung kailangan nitong pumili sa pagitan ng Scarlet Moon Demonic Religion o Francis, tiyak na pipiliin ng Skeletal Division Leader si Francis. Natahimik sandali si Francis bago nagsalita, ipauubaya ko sa iyo ang gawain ng pagkolekta ng Scarlet Moon Demonic Religion. Naiintindihan, Master. Puno ng pananabik at pagtataka ang Skeletal Division Leader habang nakayuko ito. Malinaw na gusto ni Francis na kontrolin nito ang Scarlet Moon Demonic Religion at gawing sarili nito ang kanilang puwersa. Sa halip na patayin ang lahat, mas mabuting gawin silang subordinate. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit bumalik si Francis ay para lang hanapin ang sage para sagutin ang kanyang mga tanong.
Tungkol naman sa Scarlet Moon Demonic Religion, on the way, palang ito, kaya ibinigay niya ito sa Skeletal Division Leader. Bukod pa rito, ayaw umatake ni Francis hanggat maaari dahil tataas ang rate ng kanyang pagkalanta. Sa nakalipas na ilang araw, medyo natutunan ni Francis ang mga katangian ng Cursed Words of Death. Ang nagpapahina ay hindi lamang ang kanyang paglilinang. Ang kanyang katawan, kaluluwa, at maging ang kanyang habang buhay ay bumababa. Siyempre, may mga bagay pa rin na hindi maaalis ng Cursed Words of Death. Ang una ay ang espiritual na mata ng Diyos. Kahit na humihina ang lakas ng kanyang eye bloodline power, ang mismong God's spiritual eye ay hinaharangan lamang ng Cursed Words of Death, kasama na ang whirlpool sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata na konektado sa Ancient Dream Realm. Ang pangalawang bagay ay ang God Tribulation Lightning. Ang Cursed Words of Death ay hindi nagawang masira ang lugar kung saan nakaimbak ang God Tribulation Lightning. Masasabing ang dalawang lugar na ito ay ipinagbabawal na mga zone sa katawan ni Francis. Bukod sa kanila, kahit ang Mystic Eye Scaled Race bloodline ni Francis ay hindi nakaiwas sa pagkalanta. Sa pinakamahusay, mayroon lamang itong mas malakas na pagtutol. Kung hindi dahil dito, makakahanap na ako ng tahimik na lugar para muling linangin gamit ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body, na pabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Shua! Shua! Ang perpektong bersyon ng Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay lumitaw sa kanyang isipan. Halos natapos na ni Francis ang paglinang ng Wind Lightning Inheritance. Ang limitasyon ng orihinal na Wind Lightning Inheritance ay nasa antas ng isang Emperor. May kaunting pagkakataon na makapasok sa Mystic Light Realm, ngunit pagkatapos noon, tiyak na ito na ang katapusan. Sa kabilang banda, ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang mga sinaunang kasanayan na maaaring linangin sa Heavenly Divine Realm. Ang mga kasanayang nalilinang sa Heavenly Divine Realm ay napakabihira, at ang dalawang ito ay isang pares na umakma sa isa't isa. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ginamit upang sanayin ang Sacred Lightning Body. Gayunpaman, ang problema ay nalinang na ni Francis ang Wind Lightning Inheritance, na ibang-iba sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Upang malinang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, kinailangan ni Francis na i-restart ang kanyang cultivation sa simula. Ayon sa kanyang orihinal na plano, pagkatapos na sa wakas ay makitungo sa Pursuit of Death, agad na makakahanap si Francis ng isang lugar na tahimik at muling simulan ang kanyang paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Lightning Inheritance ay umabot na sa limitasyon nito, at ang iba pang dalawang kasanayan ay may higit na potensyal. Sa karamihan, kakailanganin lang ni Francis ng 10 taon para mabawi ang kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ng Emperor of Death ang kasanayang Cursed Words of Death. Kapag na-activate ito ng user, mamamatay sila, ngunit hindi ito maiiwasan ng target at mamamatay din sila. Sa ngayon, nag-aalala si Francis na sasamahan siya ng Cursed Words of Death kahit na nagsimula siyang muling magtanim. Guru, ramdam ko na ang upper echelon ng Scarlet Moon Demonic Religion ay gumagawa ng isang bagay na malaki sa hilagang silangan na direksyon. Ang boses ng Skeletal Division Leader ang bumasag sa takbo ng pag-iisip ni Francis. Let's go? Hindi nagatubili si Francis. Gusto pa rin niyang magtungo sa Northern Continent. Nanguna ang Skeletal Division Leader sa harapan habang lumilipad sila patungo sa hilagang silangan na direksyon. Ilang sandali pa ay nakarating na ang dalawa sa kanilang destinasyon. Sa ibaba nila, isang malaking labanan ang nagaganap sa gitna ng isang minahan. Zizi, mga tusong kuneho at mga katulong ng Sacred Alliance, sa wakas ay nahulog ka na sa lambat ng dakilang Scarlet Moon Demonic Religion. 3 upper echelon na miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ang lumulutang sa himpapawid. Ang nasa gitna ay isang matanda na may pares ng pakpak ng paniki sa likod niya, at napakaamo ng ekspresyon ng mukha niya. Sa kanyang kaliwa at kanan ay isang soberano sa itim na damit at isang babae na may maputlang mukha. Tumingin sila sa ibaba mula sa itaas at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake habang pinalilibutan ng ilang daang elite ng Scarlet Moon Demonic Religion ang 100 milyang radius.
Ito ay isa sa 4 na tagapagtanggol ng relihiyon ang Bat King, ang Skeletal Division Leader ay nagsiwalat ng kakaibang ekspresyon. Kilala rin ito ang lalaking Sovereign in Black, isa siyang Division Leader. Hindi kilala ng Skeletal Division Leader ang babae. Baka bago lang siya. Sa kabilang panig, isang higanting nasa katanghaliang gulang na lalaki sa half-step na Origin Core Realm at isang Sovereign na may hawak na espada ay nasa isang mahirap na labanan. Ang Sovereign with the Sword ay may napakalakas na pag-atake, at ang kanyang battle power ay malapit sa peak Small Origin Core Realm, ngunit siya lang ang Sovereign sa kanilang panig. Mystic Sword Sovereign, agad na nakilala ni Francis ang pagkakakilanlan ng Sovereign na ito. Malakas ang kanyang impresyon sa Mystic Sword Sovereign. Ang Mystic Sword Sovereign ang nag-alis ng 7 Sword in Complete Manual, at isa siya sa 9 na Sovereign sa Sacred True Dragon Gathering. Mystic Sword Sovereign, kasalanan ko, Shi Yuntian. Kahit mamatay ako, lalabanan ko ang daan para makatakas ka. Isang patong ng balat ng bato ang nakapaligid sa higanting nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat siya ay nasa kalahating hakbang lamang na Origin Core Realm, ang kanyang bloodline at pisikal na katawan ay napakalakas, kaya maaari niyang harangan ang mga pangunahing pag-atake. Naramdaman ni Francis na parang pamilyar ang lalaking ito. Ama, kung mamamatay ka, sabay tayong mamamatay. Isang malaking kabataan sa karamihan ang nagpaubo ng dugo sa mga elite ng demonic religion. Tunay na karapat-dapat na maging isa sa napakaraming kababalaghan ng Sacred True Dragon Gathering. Lahat, mag-ingat sa kanyang gravity field. Ilang True Lord ranks ng demonic religion ang umaatake sa malaking kabataan. Dexter. Dama po ang mga mata ni Francis sa kabataan. Shi Yuntian. Dexter. Agad na naunawaan ni Francis. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang ama ni Dexter. Ang cultivation ni Dexter ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank, at ang kanyang battle power ay maihahambing sa half-step Origin Core Realm. Walang silbi. Mayroon silang 3 soberano, at isa sa kanila ang isa sa 4 na dakilang tagapagtanggol ng demonic religion ang Bat King, mapait na ngumiti ang Mystic Sword Sovereign. Hindi lamang naabot ng Bat King ang rurok na Small Origin Core Realm, ang kanyang bloodline ay kakaiba rin, at sikat siya sa kanyang bilis. Walang sino mang naruroon ang makakatakas mula sa Bat King. Ngayon pa lang, lumulutang lang sa langit ang Bat King na hindi umaatake. 2 Sovereign lang at isang grupo ng mga elite mula sa demonic religion ang sumupil na sa Mystic Sword Sovereign at sa mga mula sa Shi family. Sinong upper echelon member ng Sacred Religion ang nandito? Biglang may naramdaman ang Bat King at ibinaling niya ang tingin sa mga ulap. Whoosh! Whoosh! 2 figure ang lumutang pababa mula sa mga ulap. Ito ay isang silver-white skeleton at isang walang ekspresyon na may purple na buhok na kabataan. Leader ng Division Yugo. Division Leader Yugo, hindi ka ba nawala nitong mga nakaraang taon? Kinilala ng Bat King at ng nakasuot na itim na Sovereign ang pagkakakilanlan ng Skeletal Division Leader kahit medyo iba ang hitsura nito. Ang isa pang soberano mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay dumating na, nanginginig ang puso ng Mystic Sword Sovereign at ng mga eksperto sa pamilyang Shi. Zhao. Francis. Si Dexter na nakikipaglaban ay nakita si Francis mula sa gilid ng kanyang mga mata at halos matamba. Si Francis ay nakatayo mismo sa tabi ng isang upper echelon na miyembro ng Demonic Religion at tila pamilyar na pamilyar dito. Francis. Sumali ka sa Scarlet Moon Demonic Religion. Umungol si Dexter. Francis. Bulalas ng Mystic Sword Sovereign. Siyempre naalala niya ang maliwanag na bituin ng Sacred Alliance. Sa isip niya, si Francis ay Deputy Patriarch pa rin ng Iron Blood Religion, ngunit walang balita tungkol sa kanya na narinig sa nakalipas na ilang taon. Bakit sasali sa Scarlet Moon Demonic Religion ang gayong kababalaghan? Francis. Ang napakaraming kababalaghan mula sa huling Sacred True Dragon Gathering. Zizi? Division Leader Yugo, nakuha mo talaga ang isang henyo na may walang limitasyong potensyal na sumali sa amin. Ang mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay may kakaibang ekspresyon. Sa sandaling ito, huminto ang labanan.
Ang pagbaba ng isa pang sovereign mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay agad na nagbigay ng balanse at naging dahilan upang mawala ng pag-asa ang Mystic Sword Sovereign at ang pamilyang Shi. Higit pa rito, isang napakalaking kababalaghan na sumali sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nagulat din sa kanila. Bat King, malamig ang boses ng Skeletal Division Leader, naparito ako sa pagkakataong ito sa ilalim ng utos ni Master na kontrolin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Pagkasabi nito ay yumuko ito at itinaas ang kamay patungo sa katabi niyang binata na kulay lila. Anong Master? Kontrolin mo ang Scarlet Moon Demonic Religion. Division Leader Yugo, nakakain ka ba ng maling gamot? Natigilan ang Bat King at kasama, at umungol sila sa galit. Ang Mystic Sword Sovereign, Dexter, at ang kumpanya ay nataranta at nataranta. Ano ang nangyayari? Nagkakaroon kaya ng mga panloob na problema ang Scarlet Moon Demonic Religion. Magsisimula na ba silang mag-away sa kanilang sarili? Siyempre, masaya silang makita ito, at nagkaroon sila ng oras para huminga. Malamig na ngumisi ang Skeletal Division Leader habang ang mga buto nito ay naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Ang Bat King at ang iba pang dalawang upper echelon ay nakaramdam ng matinding presyon sa kanilang mga buto at dugo, na para bang sila ay madudurog anumang oras. Wow! Ang Bat King sa pinakaharap ay nagluwa ng subo ng dugo. Flop! Flop! Naramdaman ng iba pang dalawang soberano na nabali ang kanilang mga buto, at nahulog sila sa lupa. Leader ng Division Yugo, ikaw. Pulang-pula ang mukha ng Bat King, at pakiramdam niya ay hindi siya makahinga habang nakatingin sa Skeletal Division Leader sa gulat. Parehong tahimik ang kaibigan at kalaban. Naririnig ng isa ang pagbagsak ng pin. Ang biglaang pagbabagong ito ay nalitaw sa lahat, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Isang hindi mailarawang puwersa ang nagsimulang magningning mula sa Skeletal Division Leader, at kapwa ang kaibigan at kalaban ay nakaramdam ng matinding pressure. Kahit sino sa ibaba ng Origin Core Realm ay hindi man lang nakahinga. Sovereign! Sovereign Lord! Ang Bat King ay natigilan habang siya ay pinilit sa lupa sa pamamagitan ng presyon. Ang bilang ng mga Sovereign Lord sa buong Azure Flower Continent ay hindi lalampas sa 5 tao, huminga ng malamig ang Mystic Sword Sovereign, at sinabi sa kanya ng instinct na ang Skeletal Division Leader ay hindi lamang isang simpleng ranggo ng Sovereign Lord. Ang Mystic Sword Sovereign ay nakakita na ng mga Sovereign Lords dati, ngunit ang pressure na naramdaman niya mula sa kanila ay hindi kasing lakas ng naramdaman niya mula sa Skeletal Division Leader. Guru, ano ang dapat kong gawin sa mga taong ito? Pagkatapos gumamit ng walang kapantay na lakas para sugpuin ang lahat ng naroroon, magalang na tinanong ng Skeletal Division Leader si Francis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.